Ayong hapon sa inyong tanan. I'm very happy that I am here celebrating the Eucharist with you together of the priests. Nagpapasalamat din ako sa Diyos na pinaulan niya kahit sa talima lang so that we will not have this very hot weather and nakakapagod. It all comes from God. I'm saying that because we need to recognize every little things, good things that is happening in our life. Kailangan po natin makita ang lahat ng mabubuting ginagawa sa atin ng Diyos. Like gathering us today, we are gathered in the name of Jesus. Ang tulak sa ating lahat para tayo makaparito ngayon ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus na nagmamahal sa atin at si Jesus na magpapagaling sa atin. I keep on saying this, that I cannot heal because that's the truth. I have no power to do so. Wala po akong kapangyarihang magpagaling. But it is amazing that the gift that God has given me, now I realize that is not to heal, but to remind people that there is this healing power available every time we come together and celebrate the Eucharist. Tuwing po tayo magsisimba, tayo ay may magkakataong gumaling. My Lord is to remind you, bakit kailangan natin paalalahanan? Kasi minsan po nakakalito tayo. Sa panahon natin ngayon, coming to church is very mechanical. Wala tayo nararamdaman pag pumunta sa misa. Basta maka-attend ng simba. Karamihan sa atin natutulog. Karamihan sa atin inaantok. Natapos sa misa, wala tayong narinig. Natapos sa misa, wala tayong nararamdaman. Natapos sa misa, wala tayong natutunan. Kaya ang attend ng misa ay pagsasayang ng oras. But my dear sisters and brothers, God wants to renew that. Gusto na Diyos baguhin ito. Gusto na Diyos makakawaan natin kung ano pa talaga ang nangyayari tuwing tayo mag-aaral ng Mass.
So God wants to renew us, especially this Lenten celebration. This Lenten season is our opportunity to go deeper into our faith. The sacrament of the Eucharist is not just a ritual. The sacrament of the Eucharist is a celebration of thanksgiving that those who are present here will enjoy the very presence of Jesus. All those who are here will enjoy being in this place because Jesus is here at ang lahat ng nandito ay makakatanggap ng biyaya na galing sa ating Panginoon na kinakailangan natin sa ating buhay. We are everywhere our Golden Church is back. And I keep on telling people, sana ganyan din kayo kahit si Father Suarez ang hindi nagmimisa. Because the one who is the center of this celebration is not me. Gumagamit lamang siya ng instrumento. Like St. Nicholas. St. Nicholas was also a healer. But somehow, we need a tangible sign. Yes, I am a tangible instrument at this present age. But may I'm telling you, I will not be here forever. Bukas wala ako, hindi ko kayo nilala. But the word that you're going to hear today, I hope this will remind you forever that every time you come here, you have an access to this living God. Lulunod lamang kayo at sa kakagapit si Jesus, makikinig sa mga salita ng Diyos. Sapat na kung yan para tayo gumaling sa ating mga karamdaman, sapat na yan para tayo magbago, sapat na yan para mapalaman tayo sa Diyos at ito magpapilay sa ating buhay na walang hanggan na kailangan natin sa ating buhay. Amen. You know, sisters and brothers, God knows it's not easy to live in this world. Hindi mo madaling mabuhay. Magkakaroon ka ng stroke, magkakaroon ka ng asthma, magkakaroon ka ng arthritis, makapimwalay ka sa asawa. Hindi mo madaling mabuhay. That's why Jesus said in the Gospel of Matthew, "Come ye all of you who are heavily burdened." Ang Diyos ay patuloy na nag-i-invite sa atin at sinasabi niya, halika niyo rito, kayong nabibigatan. Halika niyo rito, kayong mga problemado sa buhay, at tatanggalin ko ang inyong mga problema. And how can this problem be solved? How can you feel that these problems are lifted up? Kanina, nandun ako sa airport. It was unbelievable. Habang nag-delay ko ang aming flight, there was this man, lagi ko siya nakatingin sa akin, siguro iniisip niya, sino kaya ito? Ito kaya si Father Suarez. So, nung may lumapit na sa akin, naglakas ang loob na. Ang sabi niya ay, ikaw yung makakapala si Father Suarez. So, I put my hands on his shoulder. Inilagay ko ang kamay ko.
Siya po ay na-paralyze na siraan pa ng ulo. Tuwi po ako magbibisa, sigaw ng sigaw. At ang sabi ko, pag nakamalapit ako sa kanya, kaya nagaling. Kasi naayos ako. Sabi ko, Diyos ko, pagilingin ka na. At ikaw sigaw ng sigaw, tuwi ako magbibisa. You know, my dear sisters and brothers, last week, the Father sent me the letter coming from His daughter. At ang sabi ng bata ay ito, for 9 years po, Father, ako'y nasa wheelchair, nasiraan ako ng ulo, ngayon po ako'y nakakalakad na normal na, umaganda ako ng magandang misa at nakinig sa mga sinasabi nito. Ganyan, sisters and brothers, that is our God. God, when He had His words, He gave us Jesus, and as Jesus said, and He promised in Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. So tayo, hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. Do you know that the world is being realized every time we come together and celebrate the Eucharist? That's why John 4:2 said before He died in the Blessed Eucharistia, He said that I know there is power in every Eucharistic celebration. Kaya mga kapatid, tayo po mga Katoliko, we are so blessed, we are so privileged. Mayroon tayong misa kung saan matatanggap natin si Jesus. Mayroon tayong misa kung nakapayag sasalita ng salita ng Diyos kung kaya natin marinig ang mga mabubuting balita na magpapabago sa aking buhay, magpapalakas sa aking kalooban kung tayo nangihina. Napakapalad natin. We are so privileged, and I want to let you all know that we are so precious before the Lord, and I'm hoping na sana maramdaman natin ito. Sana ma-feel natin, let us feel how privileged we are, how blessed we are, having this Eucharistic celebration that God has given to us so that we will have our perpetual access to this living God. And while we have this access to the living God, may kakayahan, may karapatan, at may pagkakaroon na tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Yan po ang mangyayari sa atin sa araw ito. Gagaling ang ating mga karamdaman, mawawala ang ating galit, magliliwanag ang ating pag-iisip. Ang mga nararamdaman ng mabigat sa ating dibdib ay magluluwag. Magkakaroon tayo ng mga panibagong inspirasyon. Mga kapatid, if before our life is so difficult, just hearing the inspiration coming from the Lord sa mismo makikipag-usap sa inyo, and your life will never be the same. Amen. Sa mga kaibigan ngayon, wala pong tumawag sa inyo kung hindi si Jesus. Alam niya, hirap na hirap na kayo sa inyong buhay. Alam niya, sa hirap ng buhay, magkakasakit pa kayo, hindi niyo na alam kung saan kayo pupunta. But what I'm telling you, my dear sisters and brothers, is the fundamental truth about who you are before the Lord. Kung sino ba tayo sa ating Panginoon, na tayo ay pinili ng Diyos, tinawag na makarinig ng salitang ito para pag-uwi natin kahit na may cancer at sasabihin mo, may pag-asa pa dahil mahal ako ng Diyos. Amen. At ito ang totoo. Pag-uwi niyo na rin yung bahay, ang sasabihin niyo, napakasarap pala umattend ng misa at makinig sa sinasabi ng pare, hindi mo sinasabi kung dati at sabi mo, kailan kaya matatapos ang misa ito? Ang sasabihin mo naman ngayon ay, sana huwag nang matapos, kailan kaya ulit ako makakasimba para ang aking buhay ay magbago, maluwag ang aking dibdib, magliwanag ang aking pag-iisip. Mga kapatid, pag-uwi ninyo sa inyong bahay, kayo po ay mga bagong tao. Wala nang galit sa dibdib, wala hindi na madilim ang pag-iisip. Bibigyan na po tayo ng Diyos na tinatawag na guidance. God is going to guide us because He is the way, the truth, and the life. Amen. Alam niyo po,
mimisa at umili, may mga pumapalakpak na katulad niyo. At ang sinasabi ko ay, sana alam niyo yung pinapalakpakan. I hope you understand what I'm saying and what are you planning. I don't want you just to feel good. I just want you to feel, oh, dear Father. No, it's not my point. My point here is I hope you realize what I'm talking about. What I'm saying here is God loves you. What I'm saying here is what I'm saying here is there is no need for you to be angry. There is no need for you to harbor grudges and ill feelings in your heart. There is no need for you to be mean and cruel. Ang mga sa atin ng Diyos. Dahil may kailangan ang buhay, and yet we are not enjoying it. Yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, hirap lamang. Pero ang hirap ng buhay ay hindi pa natin ginagamit ng tama. Ang hirap ng buhay, hindi pa natin ginagamit kung tayo maging maligaya. Karamihan sa atin malulog, karamihan sa atin may kaaway, karamihan sa atin na nakikipagsikapan sa kapwa, karamihan sa atin hindi tumutulong sa kapwa, kaya hindi nararamdaman saya ng buhay bilang isang tao at mabuhay dito sa mundo. God wants us to live life with the Lord. That is John 10:10. The reason I came here is that you should have life and live with the full. That is the very meaning of His existence and His coming into this world. Ang sinabi ni Jesus, ako ay nagparito upang kayo magkaroon ng buhay. Ang buhay puno-puno ng buhay. Live life to the full. Magiging puno lang ang ating buhay, mga kapatid, kung tayo ay sasamba ng buo nating pagkatao, buo nating lakas, buo nating pag-iisip, kung ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. When I was a seminarian, or bago ako pumasok sa pagpapalo, I used to be an engineer. I was a chemical engineer and I worked in my own company. And I said to myself, I will try to respond to this call. Sabi ko, sibukan ko ang mga pari dahil mayroong tawag sa pagpapari. Sa akin lahat ng aking mga kaibigan, magulang, kamag-anak, ang sabi nasisiraan ka na pala ng ulo. Bakit ka magpapari na kapaganda ng buhay mo? Kasi I used to travel a lot and I had a big salary na kapatalan ng sweldo na kapag-aral ng work. Ang sabi ko sa sarili ko, may tawa. Pero ang sabi nila sa akin, bakit kung ikaw magpapari? Pero isipan ko lang yun, sabi ko, bakit ka pa maglilingkod sa Diyos? Pero nanalig pa rin ang tawag ng Panginoon. At ngayon po ako'y pari, ngayon po ako'y naglilingkod sa Diyos, ang masasabi ko ay ito, wala na po pala pinakamasarap at lingkuhan kung hindi ang Diyos na ating Panginoon. Kung hindi pa kayo naglilingkod sa Diyos, kung hindi niyo pa nararamdaman kung paano maglingkod sa ating Panginoon, subukan ninyo at hindi kayo mabibigo. At ang sasabihin niyo ay tulad ng sinasabi ko ngayon, there is no God like our God. There is no Master like our God. There is no King like our King Jesus. Wala nakakasarap maglingkod sa Diyos. Siya po ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Higit, hindi natin maisip kung gano'n ka ito. He will provide. Huwag po kayong matakot maglingkod sa Diyos. Huwag po kayong matakot sumagot sa kanyang panawagan. Lalo-lalo na mga kapatid, kung kayo ay hindi pa masaya sa buhay na ito, sa lahat napakarami nyo ng ginawa sa buhay, pero parang wala pa rin. Parang kulang. And that is what is missing. To serve our God with all our mind,
minds, with all our hearts, and with all your soul. Try Him. Subukan nyo. Katulad ng sinabi mo, ang sarap mabuhay pagkasama ang ating Panginoon. Amen. Ngayon po tayo nananalangin bilang isang sambayanan. Pray after me. And I want you to pray from the heart. This is a good preparation for Lent and Holy Week. I want you to close your eyes and open your hands and pray after me. Merciful and loving God, thank you for this day, for allowing me to come here and listen to your words. Salamat sa pagtawag mo sa akin. At nalaman ko na ako ay mahal mo. Alam mo, Panginoon, alam mo ang aking pangailangan. Alam mo ang aking karamdaman. Pagalingin mo po ako sa aking mga karamdaman. Gusto ko na po magkaroon ng payapang pag-iisip. Gusto ko na po mawala ang galit at hinangit sa aking bibig. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. For I realize na hirap na buhay ay kailangan mong gamitin ng tama. Gusto ko po maging masaya. Gusto ko po mawala ng kaaway. Gusto ko po mawala ang galit sa aking dibdib. Mangyayari lamang po ito kung ako ay bibigyan niyo ng grasya. Gusto ko na po magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. At patawarin mo rin po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Tanggalin mo po ang takot sa aking dibdib. Tanggalin mo po madilim kong pag-iisip. Gawin mo po akong bagong tao. Upang ako, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo. Salamat sa hapon ito. At naramdaman ko ang panalangin mo sa iyo. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na manalangin mula sa puso. Masaya po ako sa hapong ito at binigyan mo ako ng pagkakataon na maramdaman ka sa buhay ko. Sana ito na ang umpisa ng aking bagong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating tumayo po tayo para sa panalangin ng bayan. Let us beseech the Father for the life of personal and religious faith, so that